Kumusta mga brad? Alam nyo ba na meron pa nga pong motor si Honda or scooter na hanggang ngayon nga po wala pa rin dito sa atin. Pero hindi po ito basta isang ordinaryong scooter lang, sapagkat ito nga po ay isang luxury scooter. At ang tinutukoy ko nga po walang iba kundi ang Honda SH350i. Yang motor nga po na yan matagal na pong nilabas yan sa European country at sa iilang bansa dito sa Asia. Unfortunately, hindi po kasali doon ang Pilipinas. Madami daw kasi adik. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, itong Honda SH nga po ay hindi na bagong motor. Matagal na po siyang nilabas. Hindi nga lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kung mayroon nga pong mga luxury na kotse, meron din pong luxury na motor. At isa na nga po ang motor na ito. Kasabay nga po sa paglabas ng mga bagong motor ngayon sa buong mundo, nilabas din po ni Honda ang motor na ito. Ang pinaka-latest na Honda SH350i 2025 model. Siguro nga po, ang tingin ng ibang tao dito sa motor na ito, parang ordinary lang siya na motor. Para nga po siyang automatic na Honda Wave. Ganon nga po yung datingan niya. Pero itong motor nga po na ito ay kargado ng mga malulupit na specs at features na hindi mo nga po akalain na meron siya. So sa ngayon nga po, available na ito doon sa European country at sa ibang bansa din po dito sa Asia. Kabilang na nga po doon yung Vietnam. At kung itatanong mo naman kung makarating ba ang motor nito dito sa Pilipinas, malamang hindi. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda SH350i na mayroong 330 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 28.8 horsepower, 7,500 RPM, 31.5 Nm of torque at 5,250 RPM. At ayon nga po sa mga taong nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 134 km/h. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado o aabot ng 180 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 9.1 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman na po ng 30 km per liter. So para nga po sa isang 350 na scooter, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/16 sa harap at 130/70/16 naman sa likuran. Siyempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 805mm at 130mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 172 kg. So para nga po sa isang 350cc na scooter, sakto lang din yung bigat niya. Mabigat talaga siya. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, akalain mo talaga na kasing bigat lang ito ng Honda Click 125. Pero hindi po. Mabigat po talaga itong motor na ito. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang ilaw nga po sa motor ito, naka full LED na po. Kung titignan nga po natin kapag nakaharap siya, napaka-luxurious talaga. Pero syempre may tatawag pa rin niya na pangit. Sila yung mga walang pambili. Pangit. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-digital. Simple lang pero napakaganda nga pong tignan. At ang linis pa. At syempre, nakakilis po ito. Ganoon naman talaga pag mga bagong motor. Karamihan doon nakakilis na. Kaya darating talaga ang araw na lahat ng motor nakakilis na. At syempre, hindi po kompleto kung wala ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At syempre isa nga din po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito. Wala iba kundi ang kanyang HSTC or Honda Selectable Torque Control. In short, TCS, Traction Control System. At alam nyo naman na kung para saan yan at kung ano yung function yan. Kaya hindi ko na i-discuss yan. Pero dito, kahit alam nyo na to, i-discuss ko pa rin talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre ano pa ba? Meron pang isa.
you see. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 3 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito, malinaw na malinaw, talagang highly recommended. At ito na nga talaga yung presyo niya. Yung Honda SH350i nga po ay nagkakalaga ng 5,499 pounds. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 415,000 pesos. What? Oo, medyo nakakagulat naman talaga yung presyo niya. Well, wala na tayong magagawa doon kasi nga wala naman siya sa Pilipinas at yun lang naman po ay presyo doon sa ibang bansa. Kung mahal nga po yung bilihin dito sa atin, mas mahal po yung bilihin doon sa kanila. Pero mas malaki naman yung sweldo doon sa kanila, kaya halos pares lang din. At ang motor nga po na ito ay available sa maraming kulay. Mayroon nga pong pula, gray, black, white, silver, at pati na rin blue. At kahit saang kulay nga po dyan, napakapogi talagang tignan. Wala po talagang tapon sa kanya. At nga pala, ang motor na ito ay meron pa pong mga smaller displacement. Hindi lang po siya 350. Meron nga pong Honda SH125. Meron ding Honda SH150. At parang meron nga din pong Honda SH160. Kaso lang nga nakakalungkot nga po doon, kahit alin doon sa kanila, wala po kahit isa na nandito sa atin. Basta may Honda Beat at Honda Click, okay na. Solve na ang problema. Pero syempre meron pa naman tayong tinatawag na himala. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya kung sakaling naghihintay ka sa motor na ito, maghintay ka lang. Hintayin mo lang. Magsasawa ka din. Pero ang sinisigaw nga po ng mga tao ngayon na gusto nilang makarating sa Pilipinas, wala iba kundi ang Honda Stylo at ang Honda Giorno. Yun nga po yung mga gusto nila na makarating dito sa atin. Kaya sana nga po ngayong paparating na 2025, mapabigyan na nila. Para naman lahat masaya. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.